Grabe to, Tamba, sobrang nasupalpal dito, Ombudsman Carpio Morales kumanta na, Boying Damay. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Politikang Pinas TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Ito ay nagmula kay General Macanas. Ayan, syempre bibigyan natin ng reaksyon. Syempre huwag niyong kalimutang bisitahin ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre, the General's viewpoint yan. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol dito kay Saldico. Nagtataka siya bakit hanggang ngayon hindi pa nakakancel ang kanyang passport. Okay. Ex-Ombudsman nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kanselado ang passport ni Saldico. Ayan May question na, bakit hindi nga naman kanselado hanggang ngayon? Sa gitna ng usapin, hinggil sa mga aligasyon ng katiwalian laban kay Saldico, ipinahayag ni dating Ombudsman at Associate Justice Conchita Carpio Morales ang kanyang pagdududa sa tila kawalan ng aksyon. Ayon kay Morales, dapat ay hiniling na ni Martin Romualdez noong speaker pa siya. Ngayon, itong Bujidi. Kasi magkaano lang yan magkasangga. Dapat ay hiniling na ni Martin Romualdez or Bujidi. Dinagdagan ko na lang ng Bujidi dahil wala naman si Romualdez as speaker. Sa Department of Foreign Affairs, nakansilahin ang passport ni Ko kung may kinakaharap itong mabibigat na kaso o investigasyon. Aniya, ang hindi pag-aksyon ni Romualdez or ni Bujidi ngayon ay maaring magbigay ng impresyong prinoprotektahan o tinatakpan nila si Saldico. Yun naman talaga ang maiisip ng ilan. Ang kalamihan pala, hindi lang ilan. Siyempre, di ba, alam naman natin ang bibigat ng mga inaakusa dyan kay Saldi, di ba? Kay Boss Saldi. Kumbaga, dapat talaga, siyempre kailangan siya sa mga investigasyon, kailangan siya sa ganito, kailangan talaga i-hold yung passport niya para hindi siya makapunta sa ibang bansa. Di ba? Bakit ayan na may ganyan siyang problema pero malaya pa rin siyang nakakapunta sa ibang bansa, malaya siyang nakakaalis, parang hindi siya masyadong pinapakailaman at parang walang pakailam sa kanya. Samantalang syempre, siya yung naaakusahan dito Kung tutusin, may mga tanong ang taong bayan na kailangan niyang sagutin. Hindi lang kayo magtatanong na nandiyan sa mga pwesto, kundi yung taong bayan talaga. Bakit siya hindi hinihigpitan? Ito yung exact word ng dating ombudsman. Why did not Martin Romualdez or Bujidi ngayon ask the DFA to cancel the passport of Saldico? He seems to be, covering for him. Bullseye po. Ayan, parang kino-cover. Yun talaga maiisip, parang kino-cover. Former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Baka mamaya si BP Sara, kasuhan nyo ng kung ano-ano. Baka mamaya, wala pang isang minuto, i-hold nyo na agad ang passport niya. Pero yan, kita nyo, pag tropa nyo, talagang wala kayong pakialam. Kasi sinasabi nyo, gusto nyo maging transparent.
Gusto nyong malutas tong problema na to. Kung gusto nyong malutas ang problema na to, linisin nyo yung bakuran nyo, mga tol. Yan na po ang lumalabas na impresyon ng nakakarami sambayan ng Pilipino. Ang usaping ito, ito na yung pinakamatindi. Itong usaping corruption yan, pinakamatindi sa kasaysayan ng ating bansa. Talaga, totoo. Noong una, anong year ba yun? Late 90s, early 2000, yung Napoles scam. Ilang bilyon? Mga 10 billion lang yun eh. Ngayon, trilyonis. Trilyon. From Grabe. 2023, 24, and 2025, 1.47 trillion pesos. Grabe. Mantakin mo, no? Talagang ngayon parang parang silang haragan sa salapi. Di ba parang ngayon lang sila nakakita ng pera? Na, uy, ang daming pera, gastusin natin lahat to. Di ba? Parang, kasi ang dami namang administrasyong dumaan eh. Ang dami namang mga pamunuan. Katulad nga yung sinasabi ni General Macanas, yung kay Napoles, 10 billion. Pero ito, trillion, di ba? Parang haragan sa salapi. Nakita natin kung gaano talaga sila kasakim ngayon. Yung mga nagiging, yung mga na yan, naku, yung mga nasasangkot dyan, o sino man ang gumawa niyan. Diba? Kaya tayo, kawawa talaga tayong mga Pinoy. Diba? Mantakin mo, yung mga Pinoy, trabaho ng trabaho, ganyan-ganyan, bayad ng buwis, buong isip nila para makatulong sa bansa. Pero hindi naman pala. Nakakatulong hindi sa bansa, nakakatulong kundi sa bulsa. Diba? Ang tinutulungan natin, hindi yung bansa natin, ang tinutulungan natin, yung mga taong nakikinabang dyan. Kaya nga minsan, hindi natin masisisi yung mga tao kung bakit parang tatama rin na magbayad ng buwis. Hindi naman natin inimpluwensya na huwag magbayad ng buwis, pero sana naman, bigyan nyo naman kami ng kaganahan na magbayad ng buwis. No, naisipin namin na talagang may mapupuntahan yung pera. Di ba? Alam natin talaga mahirap kalaban ng pera pagdating dyan sa ganyan. Pag nakita mo na, yan ang kahinaan ng tao eh. Di ba? Kasi pwede na natin gawin na o kung gusto nyong bumitek, di maliitan lang yung magkalakihan. Joke. Ayun, syempre mas maganda pa rin yung maging tapat. Kasi, di ba, nakita mo nga yung may mga malalaking utang sa BIR, sa mga hindi nagbabayad ng buwis ng mga may mga artista pa, mga ganon, hinahabol nyo eh. Yung mga mayayaman eh. Tapos ngayon, yung mga nangurakot eh, hinahabol ng taong bayan, di sila makita. Napagtatakpan pa. Nako. Ang mga pork barrel o budget insertion na nagagamit lang sa paano? Cost. Pinagmalaki ng Pangulo. 5,500 flood control project na yun pa lang, karamihan substandard at guni-guni. So, ito na. O, ano na ang nangyari? Nakakabahala yung announcement ng Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim. Sa loob lang ng 3 linggo, nawalan. Naglaho parang bula. 1.7 trillion worth of stock wealth. Kaya sabi ng SEC chairman is, corruption is a form of wealth mass destruction. Napupull out ang mga investment sa Philippine Stock Exchange dahil sa talamak, balitang korupsyon sa bansa ngayon. Nakakalungkot yung nangyari sa Norway, yung isiner ni Gretchen Ho, yung kanyang kamag-anak na $300 lang ipapalitan, exchange sa airport. Sabi ng teller, you came from the Philippines. We're sorry, we cannot accommodate you. There's a lot of corruption going on in your country. US State Department, ganon din ang assessment nila.
pervasive ang korupsyon sa Pilipinas na nakaka-apekto sa investment climate. Kaya, I don't know what will happen sa ating economic growth. Instead na pataas, pag hindi naagapan ito yung loss of public confidence, both investors and the general public, ano nang nangyayari? So, panawagan ng SEC chairman na the government should do something to regain the trust and confidence, not only the public but the business sectors, especially the foreign direct investors. Kumbaga, paano natin maibabalik uli yung tiwala na parang napakalabo kasi nun Kumbaga, syempre, kahit naman sino gusto nang balikan tiwala Kaso hanggat ganito, kita nga natin, imbestiga sila ng imbestiga, wala namang nakukulong. Diba? Nagsasayang lang sila ng laway doon sa mga kung ano-anong pinaggagawa nila. Tapos yung mga diskaya pa nga yun nabibigyan ng ultimatum Kasi hindi na sumisipot Ika nga kasi siguro parang ito yung sa diskaya kaya hindi sila pumupunta ron doon sa ICI. Diba? Siyempre, ano ba yung sasabihin namin? Parang may saysay ba? Papakinggan nyo kami. Kapag nagsalita kami na ganito, si ganito. Kapag medyo hindi maganda yung pagkakakanta nila di ba? Patitigilin yung pagkanta nila. Di ba? Kumbaga, para saan? Parang wala ding mangyayari. Hindi natin pinagtatanggol yung Diskaya dito, pero parang ganun din yung nakikita lang natin talaga na walang nangyayari. Kung gusto nyo talagang pagkatiwalaan uli kayo ng mga tao, di ba? Is ipakita nyo. Hindi lang sa investigasyon, kundi yung gawin nyo. Umaksyon kayo. Dito sa sitwasyon na to, nandiyan may mga pwede nang makulong Kaso hindi nyo ginagawa ng aksyon. Mas binibigyan pa nga ng pabor Di ba? Mas malayang nakakalipad kung saan-saan, malayang nakakaalis, malayang nakakaganito, mahimbing patulog, meron pang pangiti-ngiti. Di ba? Di ba parang nakakaaning sa mga tao, nakakabwisit? Kung ganun yung nakikita namin, so paano kami magtitiwala? No? Anong ginagawa dito kay Saldico? Hanggang lang. Mabilis ang ICI kuno nag-request na ng immigration bulletin lockout order against kay Martin Romualdez dahil napapabalita na palabas daw. How about Saldico? Nasa labas na Sinasabi na imbitahan daw ng ICI. Sinasabi imbitahan daw ng Blue Ribbon Committee. Paano nila Nasa mapili? ibang bansa na. Nag-resign na nga sa kanyang pagiging congressman. Hindi ba alam kung nasa yung impyerno na napunta? Diba, hanapin mo pa kung saan nagpunta yun. Wala na, parang pinakawalan lang natin. Dapat yun kasi pinahold Ayaw niyang bumalik dahil may sakit daw. Paano nila biglang nagkasakit pilit na pabalikin sa Pilipinas kung hindi nila i-cancel ang passport. May post nga si may post nga Dapat talaga makancel ang passport yan para mapilitang bumalik yan. Sasot, sabi niya, si Alice Go, ang bilis nilang nahanap. Oo. Napabalik sa bansa. Alice Go yan Ex-Congressman Tevez, ganon din. Talagang pinersa nila ang Istimor para may balik. Sino pa? Di kasi general, tropa kasi nila Kaya medyo tropa, hindi talo yan. Parang bahala ka dyan. Pero sila Alice Go kasi hindi nila tropa yan, sila Tevez. Pag tropa dito, alam na natin, pag tropa magaan ang nila Pastor Kibuloy, nahanap nila ang kanyang heartbeat. PRRD, nagawa nila ng paraan, dinala sa DA. How about iba talaga pag di tropa no? Anong ginagawa nila? Meron ba? Wala. Alam na siwag na nila tayong paikutin. We were not born yesterday. Yes. Kaya salamat po, former Ombudsman Conchita Morales, sa inyong pahayag.
na nagtutugma sa paniniwala ng taong bayan na it seems Martin Romualdez or the current speaker now or this administration is trying to cover up someone for someone. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Politikang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.